Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. I think it's already 12 midnight here, no? And magandang umaga, magandang gabi. Ito, panibagong vlog, panibagong updates na naman ang gagawin natin because medyo matindi po itong ating pag-uusapan ngayon. Una nating pag-uusapan ay itong ang si Attorney Claire Castro, no, sa PCO ng Administrasyong Marcos ay nagre-react na po siya patungkol po sa issue patungkol dito kay Paulo Pulong Duterte. Okay? At nagre-react rin itong si Attorney Claire Castro sa reaksyon ni Vice President Inday Sara Duterte sa issue na pamumulitika. Kasi sabi po ni VP Sara na yung inilabas na video ngayon kay Paulo Pulong Duterte, lahat yun ay pamumulitika. Okay, so nagre-react itong si Attorney Claire Castro ngayon, no? At yan po ang pakikinggan natin at magre-react tayo kasi po alam naman natin default na yan sablay ang kanyang mga argumento patungkol dito. Okay? So mamaya pag-usapan natin yan. Ito, pangalawa nating pag-usapan ay may bago pong revelasyon itong si Vice President Inday Sara Duterte patungkol po kay First Lady Liza Araneta Marcos. Dati, akala natin parang paninira lamang kay F.E. Liza yung mga kwento-kwento na mayroon pong na-overdose doon ng ipinagbabawal na gamot doon sa labas sa Amerika, di ba? Ito yung kasagsagan sa pag-aresto po kay Tatay Digong. Sumabay itong issue na ito na si First Lady Liza Araneta Marcos sangkot dito, di umano, sa isang kasama niyang nagurgur dahil sa overdose. Okay? Yan ang ating alamin, tanungin kung anong naka-overdose dito. And at the same time, ang sabi po ni VP Sara sa revelasyon niya, no, na kaya pala inaresto itong si Tatay Digong papuntang Dahig. Ito raw yung diversionary tactics nila para po masapawan o mapagtakpan ang issue ni F.E. Liza doon sa labas yung namatay na kasamahan di umano patungkol dito sa na-overdose at namatay, no? So yun po ang mga pag-uusapan natin kasi hindi ko po in-expect na mismo na si VP Sara ang nagsabi patungkol dito, patungkol kay F.E. Liza. Sa totoo lang, hindi ko in-expect yan. Kasi akala ko na una, hindi ko pinatulan itong issue na ito kasi sabi ko, I need to gather more evidence na nagpapatunay na totoo ito na merong police blotter doon sa Amerika na kasama nga ni F.E. Liza doon sa kung anong hotel yung sinabi nila. Hindi pa kasi malinaw yung istorya. So hindi ko na pinatulan, no? So hanggang ngayon na si Vice President Sara Duterte na ang nagsasabi nito, ang tanong, no, sino ang nagsabi kay VP Sara dito? Kasi Vice President siya. So kung tutuusin, meron talagang nag-inform dito kay VP Sara na itong issue na ito na dati ay akala natin haka-haka, di umano, at ngayon, totoo pala ito. Kasi mismo na si VP Sara ang alam niya itong mga kwento na ito. Di ba? So, sa ngayon, pakinggan natin si VP Sara patungkol dito, bakit niya nasabi ito, at magre-react tayo. Okay? Kasi parang kapanipaniwala na Kasi talagang kumanta na si VP Sara patungkol dito sa issue na ito. Okay? Diversionary tactics pala yung
pag-illegal na aresto ni Tatay Digong papuntang Netherlands, dahig sa ICC para mawala yung issue ni F. Eliza. Oh, ayan, matindi, di ba? Okay, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news, kung meron tayong bagong uploads, o kung itong channel na ito ay nagla-live, malalaman po ninyo kung nakasubscribe kayo sa akin. So mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so actually kung nagtataka kayo bakit nandito ako sa labas na vlog ngayon, no? Nasa labas po ako sa bahay ng aking kaibigan, no? Na dito kami nag-overnight kasi birthday ng kanyang tatay. Okay? And papasalamat ako sa mga kasamahan namin na binigyan kami ng opportunity na makastay sa kanilang guest room nila, tapos doon na kami magpapalipas, no? Kasi bukas pupunta raw kami, may resort kaming pupuntahan, no? Kasi paano naman, ipapasyal ko rin yung aking mga nag-aalaga sa aking baby, no? Yung anak ko na si Brad, tapos si Mrs. ko, no? Ipapasyal raw kami. So this is impromptu, no? Hindi ko naman plinano ito, pero we take it as a blessing. So kahit may trabaho yung misis ko, so ginagrab na rin namin yung opportunity para naman paminsan-minsan magkabanding-banding tayo bilang pamilya. Okay, so ayan, nasa labas ako ng anytime, mamaya baka uulan, no? Kaya may konti ng pumapatak So I hope hindi pa ito lalakas itong ulan Ayan, view namin, Ayan, ganda rito, no? Ayan, so simulan na natin, Unahin muna natin itong si Claire Castro. Itong si Attack Dog na nagre-react patungkol dito sa issue ni Paulo Pulong Duterte. Ito, panoorin natin. Play, pasok, Claire Castro. Paano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Nabanggit dito na ang pagkahire, pagkuha ng ibang mga kababaihan for their own satisfaction. Ito una kong comment dito. Si Attorney Claire Castro nakaabang lamang. Alam na niya ito Bago ito, duda ako bago lumabas yung video na yan sa paninira kay Paulo Pulong Duterte, alam na ito ni Claire Castro na puputok at sasabog itong issue na ito. Duda lang ako may alam na siya dito Kasi kung i-analyze mo yung Uplan Huros nila, di ba nakalagay doon Paulo Pulong Duterte. Nagtataka nga ako doon bakit kasali si Paulo Duterte sa Uplan Huros. Ito pala yun na lumabas yung video. Tapos aside sa itong si Attorney Claire Castro ay nakaabang lamang sa mga kabalian ng mga Duterte, nagre-react na siya, nagko-komentaryo na siya. Dito siya sablay nagko-comment ka, nagre-react ka dito sa issue na ito na hindi mo alam ang kabuuang storya, Claire Castro. Yung video, lagi ko nang sinasabi dito sa vlog ko, yung video walang audio. Okay? Video lamang yun.
kung titingnan mo yung video, masama talaga yung ginawa ni kung titingnan mo parang nang aapi, no, nambubuli itong si Paulo Duterte. Yun ang initial mong ma-observe kaagad. Pero bakit ka magko-confirm ikaw, Castro, nga hindi mo nga sa totoo lang hindi mo nga narinig ang tunay na audio. Walang audio na narinig natin. Hindi natin alam kung ano yung pinag-usapan nila, ano yung pinagtalunan nila doon sa video na yun. Pero siya, nakakonclude na siya kaagad. Itong si Castro. Di ba? Hindi ba sablay? Oh. Meron nga doon meron siyang vlog sa YouTube, itong si Claire Castro. Sinabi niya, walang kinalaman si BBM doon sa aking pagbablog. Kung ano yung mga sinasabi ko doon sa YouTube, hindi yun opinion ni BBM. Ganon siya Kung tutuusin niya, Claire Castro, no? Nagko-komentaryo ka sa YouTube. Kinikilala ka na ikaw ay parang you are the echo of the president. Kaya ikaw, mag-ingat ka sa mga pinagsasabi mo. Nagva-vlog ka doon sa YouTube. Ikaw yung Presidential Communication Officer. Di syempre, kung meron kang kabalastugang mga pinagsasabi doon sa YouTube, madadamay si Bongbong Marcos. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, ang advice ko dito sa administrasyon na ito, tanggalin nyo na itong si Claire Castro kung ayaw nyong bumaba at bumaba yung mga rating ninyo. Ito yung dahilan na bumaba ang rating ninyo. Ngayon naman, napumutok itong issue ni Paulo Pulong Duterte, nagko-conclude na kaagad. Ganyan siya Nagko-conclude na siya kaagad na hindi niya alam ang kabuuhan ng storya. Di ba? Sablay siya doon. Patuloy. Ang sandaling kaligayahan. Bakit ito ibibintang? Ina-assume na niya na merong prostitusyon, ganon, ganyan, involved. Pinagbibintangan na niya na may kinalaman si Paulo Pulong Duterte dito Yang lahat ng mga pinagsasabi mo, Attorney Claire Castro, pwede kang magkamali dyan. Pwede kang mapahiya dyan sa mga pinagsasabi mo. Kasi hindi mo pa alam ang tunay na storya dito. Okay? So wag kang magsalita ng kino-conclude mo kaagad. Di ba? Play. Hindi ba dapat sagutin niya malaman nila kung ano ang complaint? Sagutin na lang ang reklamo. Ito ang panawagan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Vice President Sara Duterte matapos sisihin ng Vice Presidente ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng reklamong pananakit at matinding pagbabanta na inihain laban kay Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte. Naharap sa physical injuries at grave threats complaints ang kongresista matapos ireklamo ng isang businessman. Ito pa yung sablay. Itong issue ngayon ni Paulo Pulong Duterte, walang kinalaman ito sa administrasyong Marcos, di ba? Ang tanong ko kay Claire Castro, bakit hindi mo na lang hahayaan yung issue na yan? Kasi sa bagay, meron mang nagreklamo, nandun na yan sa korte, no? Hihintayin na lang yung reklamo na yon na ma-receive ni Paulo Duterte, tapos doon na yun isolve. Bakit mangingialam pa talaga? Bakit kailangan talagang magbigay ka ng statement dito sa local man ito? Hindi, wala nang kinalaman si Bongbong Marcos dito sa issue na ito. Bakit kailangan? Kasi ganito yan Kung matino ka na pagka Presidential Communication Officer at tatanungin ka ng media, ma'am, anong masasabi mo sa issue ni Paulo Duterte, blah blah blah, ganito yung sinabi ni VP Sara. Kung matino ka na Presidential Communication Officer, sasabihin mo na yung issue na yan, walang kinalaman yan sa administrasyon. So hayaan na lang natin yan na ang korte na ang mag-react at mag-comment dyan at magdesisyon. Kasi ang importante sa amin, national. Kung ano yung problema sa Pilipinas, doon tayo. Ganun ba?
Kasi hindi po mahalaga na mag-comment kayo sa mga issue nitong si Paulo Pulong Duterte na wala itong kinalaman sa problema ng Pilipinas. Okay, kung meron man, meron ang naka-assign dito sa korte. Yung local courts natin doon kung saan kinasuhan si Paulo, yun na, sila na ang mag-solve doon. Bakit kailangan pa talagang mangingialam kayo, Claire Castro? Kasi ginagrab nyo yung opportunity na ito na yung pagkakataon natin na masira sila para manalo tayo sa eleksyon, ganun. Huwag na tayong magbulahan, Claire Castro. Aso ka pa rin. Na taga Davao City. Kasunod dito, kumalat sa social media ang isang CCTV footage na tila may kaugnayan sa insidente. Giit naman ni Congressman Duterte kaugnay ng video. Sa akong mga kaigsunan Davawin nyo, karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang, inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot o niya giingnan po ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. So kay murag nauna man og file ana sa ambot og CIDG ba. Nauna file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal. So di ko kara himo og statement ana kay wala pa may kadawat og dokumento nga gipailan kog kaso. Sa complaint laban kay Representative Duterte, nabanggit din ang umano'y prostitusyon sa isang private event ng kongresista kung saan nasangkot ito sa Okay, magko-comment tayo ha. Alam niyo, sa totoo lang, si Paulo Pulong Duterte, nung tinanong siya patungkol dito sa issue na ito, ayaw niya munang magkomento kasi po, ina-advisean niya ng mga abogado niya. Kasi nasa korte na yan pwedeng gamitin yan sa mga kalaban nila At pangalawa, si Paulo rin is nag-iingat. Okay? Kaya nga sabi niya, nakita nyo yung video, kumakalat yung video, nakita ng mamamayang Pilipino, o nakikita doon sa mga constituents niya, doon sa Davao, kayo nang humusga. Kung sa tingin ninyo, yung video na yun ni Paulo Duterte ay nakakasira po sa kanyang pagtakbo ngayong eleksyon, huwag niyong iboto. Yan ang sabi niya. Hindi kayo pipilitin na iboto niyo siya. Sabi niya, if you think na nakabawas yun sa kanyang pagtakbo sa eleksyon, it's up to you. Vote yes or vote no, kayo na. Okay? So, doon pa lamang, nakikita ko na kung itong mga Duterte na ito ay hindi sila controlling. Okay? Hindi kagaya ng kalaban niya, itong si Mix Nograles, sasabihin sa inyo, talagang iboto nyo kami. Kasi kung hindi nyo iboto kami, wala na kayong cash assistance. Ang tanong ko dyan, yung mga cash assistance ninyong mga ibinibigay, sa sariling bulsa nyo ba yan? Hindi. Pera pa rin yan ng taong bayan. So huwag nyong sabihin na kung hindi kayo mananalo, wala na kayong cash assistance. Kasi kung kahit sinong leader ang makapasok dyan, kahit sinong congressman, makapagbigay yan ng cash assistance. Huwag niyong takutin ang tao. Panunumbat yan Di ba? Remember, tumatakbo kang bilang congressman para magserbisyo sa taong bayan. Okay? Hindi para ikaw ay hari-harian. Okay? Yan ang laging sinasabi ni Tatay Digong dati. Mananatili akong magserbisyo sa taong bayan bilang isang utusan. Tumatakbo ako para utusan ako ng taong bayan, hindi para magsiga-siga ako kasi ako yung nanalo, hindi ganun. Okay? So, magaling yung sinabi ni Paulo doon na kayo na lang ang magdesisyon kung iboto nyo ba ako o hindi. Okay? So, hindi na idinitalye ni Paulo Pulong Duterte kung ano ang tunay na nangyari doon sa video. Okay? Doon na yun sa korte. Yung affidavit po na nagrereklamo doon, ang nakalagay doon, hindi niya alam bakit pinagmumura at
pinagbubuli na siya ni Paulo Duterte. Yun lang eh. So, we only hear one side of the story. So, dapat nating pakinggan rin ang side ni Paulo, which is hindi pa niya isinisiwalat. Okay? Patuloy. Nang tanongin naman si VP Duterte kaugnay ng kontrobersya ng kanyang kapatid, pamumulitika ang nakikita nitong dahilan. Wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi Bakit nasabi ni VP Sara na itong paglabas ng video na ito ay pamumulitika? Unang-una, ito yung pinaka main reason. February po ito nangyari itong video na ito. Ang tanong, bakit ngayon lang yan lumabas? Dahil malapit ng eleksyon? Di ba? So, meron kang pagdududa, di ba? Pangalawa, kung magre-release sila ng video, bakit walang audio? Di ba? If magre-release ka ng video, dapat may audio para alam natin kung ano yung mga pinagsasabing pinagmumura ni Paulo. Hindi yung nakikita lang natin na nakasaksak doon, di ba? So, it's pure and very obvious na ito ay pamumulitika. Kasi nga, bangag na, di ba? politika lang, hinira sa mga kalaban na nasa politika. So nakikita niyo na basta merong nangyari na katuruan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Subalit ayon sa Malacanang, So, ito yung sinabi ni VP Sara inilabas raw itong video na ito. Di umano kasi dihado sila sa issue ng 20 pesos per kilo na bigas. Nabubuking sila ng taong bayan na itong 20 pesos per kilo na bigas na ito ay lahat pamumulitika. Bakit nasabi natin pamumulitika? Bakit pipilitin natin na maging 20 pesos per kilo yung bigas na yan when in fact, sinasubsidize nila? When you are paying 20 pesos, gumastos ang gobyerno dyan. Okay? They add up at least mga another 20 pesos para makabili ka ng 20 pesos per kilo na bigas. Naghati kayo sa gobyerno. Still, yung pera ng gobyerno, kaninong pera yan? Atin yan. Anong tawag mo doon? Tayo pa rin ang bumili. Di ba? So, ibig sabihin, malaking lugi po ang ating gobyerno dyan. Imagine, 5 to 8 billion pesos po ang inilaan nilang pondo dito para maging 20 pesos lang ang kilo ng bigas. Which is very wrong. Kasi kung tunay kang nag-solve ng problema patungkol dito sa 20 pesos per kilo na bigas, sabi dito ni Panelo, gawin nyo. Bigyan nyo ng mga kasangkapan, mga machinery itong mga magsasaka natin para mapabilis itong production ng bigas. No? Kapag marami ng bigas, ang quantity ng bigas ay sobrang dami, diyan natin pagbabasihan, bababa yung presyo ng bigas. The problem with us now is that mahina yung production natin sa Pilipinas. At marami tayong kumakain ng bigas. Siyempre, mamahal yung bigas. Di ba? So in order, that's basic actually, no? Pinag-aralan natin yan ito sa high school, sa college, nung college tayo, sa supply and demand, di ba? Siyempre, kung tataas yung presyo, meaning to say, kaunti lang yung supply, di ba? Siyempre, kung sobrang dami yung supply, bababa rin yung presyo. Ganun sana ang gagawin ng gobyerno. Kung ginawa ng gobyerno, hindi ganyan eh. Hindi nila tinutulungan ang magsasaka eh. Binababa nila ang presyo, subsidized, no? At the end of the day, itong pera na ito, dapat sana'y ilaan ito sa pagbili ng mga machineries. Wala, paikot-ikot lang tayo. Ito pa rin ay matatawag natin na ginamit nila ang pera ng taong bayan para magmukha silang na-solve yung problema. Minamadali nila eh. Hindi kasi kaya nila
na maging 20 pesos per kilo na bigas. So ganun na lang ang gagawin nila. Tapos nagdududa pa tayo, bakit Visayas lang? 'Di ba? Bakit hindi Luzon, Visayas at Mindanao? Bakit hindi ba gutom yung Mindanao? Hindi ba gutom yung Luzon? 'Di ba? Bakit Visayas lang at saka Cebu in particularly? Wow. 'Di ba? Patuloy. Dapat harapin ang reklamo at papanagutin ang sinumang nagkasala sa batas. Kung dapat may managot po dito sa ginawa po ni Congressman Pulong, since kanya naman pong hindi idininay, kanya pong inamin ang video, lumalabas sa kanyang interview. Kaya nga, Claire Castro, wag kayo sa Malacanang, wag kayo makialam diyan sa issue na yan. Kasi hawak na yan ng judicial system. Bakit kayo makikialam? Unfair naman yan. Dahil ba kalaban ninyo ang mga Duterte, makikialam kayo? Hindi kung pakialaman ninyo itong si Paulo Pulong Duterte, sige, lahat ng mga local mga kaso, pakialaman nyo na lahat. Hindi nyo trabaho yan. Utak rin Castro. Hindi ko nga maintindihan bakit naging abugaga ka eh. Di ba? Tingnan mo yung ano mo, yung Pilipiniana mo. Sobrang malapad yung Pilipiniana mo. Parang ang tawag dyan, pareho kalapad ng mukha mo. Claire Castro. Joke lang yan, Claire Castro ha. Joke lang yan. Di dapat managot ang dapat managot. Sa isyu naman ng prostitusyon, hinikayat ng isang Makabayan Block Solon ang mga biktima na lumapit sa Gabriela Women's Party List. Ito ay upang makapaghain umano ng ethics complaint laban kay Congressman Duterte. Nananawagan tayo at inaasahan natin na maraming magsasalita. It is about time na magsalita ang mga kababaihan. Tingnan nyo ha. Ang administrasyong Marcos, ginamit na naman nila itong grupo nila Castro, di ba? Naggagamitan lang yan sila. Itong Makabayan Block na ito, gagamitin ng administrasyon. Ang administrasyon rin, gagamitin nila itong Makabayan Block. Pero magkalaban ito ha. Yan, magagamit yan sila lahat. Lalo na yung mga biktima ng abuse and sexual exploitation sa event na ito particular. Isinusulong din ng kongresista ang mas mahigpit na parusa laban sa mga sangkot sa pananamantala at pag-abuso sa kababaihan. Rosa Lipoz, UNTV News and Rescue. Yan, wala na tayong ini-expect dyan kay Claire Castro kundi gagamitin na laman nila ito para paninira sa mga Duterte. Okay? Bago tayo mag-proceed sa next topic natin guys, ayan, tingnan nyo yung aking ito yung may-ari dito sa house guys, si Jose. Ayan, Jose. Yan, yung kaibigan kong yan. Yan, BBM Bangag raw. Maka Duterte rin ito eh. So, I feel safe here, di ba? Ito. Next topic tayo eh. Yan, play. Ito. Nagsalita na po itong si VP Sara sa issue ni First Lady Liza Araneta Marcos sa nangyari doon sa Amerika nung meron silang kasamahang na-overdose at namatay. Ito po, i-play natin. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang di umano'y pagkakadawit ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isang kaso ng drug overdose sa Amerika. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita umano ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Dagdag pa ni VP Sara, ginamit ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa issue na kinasasangkutan ng unang ginang. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Maliin namang itinanggi ng Malacanang ang pahayag ng Vice Presidente. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. March 11 po, nang na-arrest. So, itinatanggi ito ng Malacanang through PCO Attorney Claire Castro. Hindi nila aaminin ito, di ba? Sabi nila March 10 dumating, bla bla bla. Ang sa akin lang dito, hindi kasi nyo mapagtakpan yan. Kasi nung time na yon, marami pong mga edited pictures. Di ba? Pinagpipistahan doon sa social media yung mga nakakatawa nga lahat ng mga nagko-comment doon na maganda mga kung ano-anong mga hindi tunay na profile, okay? Tapos nagkahiwi-hiwi na yung mga editing kasi may pinost sila na nagpapatunay raw na si First Lady ay nandito na sa Pilipinas. Pero wala namang video na maipakita. 'Di ba? Kasi usap-usapan kasi, meron kasing mga kwento na hinold ang First Lady doon sa Amerika. Dahil nga iniimbestigahan sila na merong na-overdose na kasamahan nila sa kwarto Para malihis itong issue na ito. Kasi pumutok yung issue na yun Yan ang ginawa nila. Isa lang ito sa anggulo na yung minamadali nilang maaresto si Tatay Digong para doon na lahat nakatutok sa issue ng pagdakip kay Tatay Digong. So, in that way, mapagtakpan yung kay F. Eliza na na-hold siya doon sa Amerika. Play. Ito or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas kasama ang sinabi po natin mga... Yan ang sabi mo na nandito na sa Pilipinas pero walang video. Puro picture. Tapos pinagtawanan pa, na edited. 'Di ba? Representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Dagdag pa ni Yusek Castro, malinaw na fake news ang pinalalabas ni VP Duterte dahil wala umanong basihan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Ito Paano naging fake news yung sinabi ni VP Sara na ang pinagbabasihan ni VP Sara sa issue na ito, yung police record doon sa Amerika na nandoon po di umano ang pangalan ni F. Eliza at meron doon na nakablatter doon na ito yung nangyari, may na-overdose. Hindi man binanggit kung anong na-overdose niya, basta namatay doon sa loob ng kwarto na magkasama sila. Di natin alam kung anong kabuoang storya niyan. Okay? So siguro naman hindi matatawag natin fake news kapag ang pagbabasihan natin yung records doon sa police. Di ba? Play. Ito po, ang sinabi ni VP Sara ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon. Sinabihan mong walang galang si VP Sara, bakit kayo? May galang ba kayo? Sa ginagawa nyo ni kay Tatay Duterte. Dating presidente yan parang aso na dinala nyo at kinulong nyo doon sa cage. Parang ganon. Ang tanong, nirerespeto nyo ba? Bago nyo sabihin ang word na respeto, dapat kayo rin ka-respeto. Yan ang hirap sa inyo, Claire Castro na nagpapayo kayo ng respeto, kayo rin naman ang unang gumagawa ng kabalastugan na wala kayong respeto. Di ba? Ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice President? Dapat pa rin paniwalaan si VP Sara Claire Castro kasi ang trust and approval rating niya ay sobrang laki at yung amo mo na si Bongbong Marcos
25% lang at si Martin Romualdez 14% lang. Yun ang pagbabasihan natin, ha. Wala nang naniniwala sa mga amo ninyo. Pero si VP Sara po, naniniwala po ang taong bayan. Kasi kitang-kita namin ang mga galaw ni Vice Presidente, no? Na tunay na may malasakit sa bawat isang Pilipino. O, tingnan ninyo yung mga rally-rally ninyo. Di ba? Wag niyong lokohin ang mga sarili ninyo. Kaway-kaway pa kayo sa hangin dyan, eh. Yung mga tao, in-scripted nyo, nasisigaw ng BBM. Ayan tuloy, napahiya kayo, Duterte yung sinisigaw. Pero si VP Sara, hindi pa nagdadala yan ng ayuda, ha? Lumalakad pa lang yan sa mga daanan. Pero ayan, dinumog ng mga tao, parang nagwawala na ang taong bayan pag makita si VP Sara. Yun ang pagbabasihan mo, Claire Castro, ha? Oh. Kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito. Nauna nang nanindigan si Vice President Duterte na ang mga nangyayari ay paraan umano ng administrasyon upang atakihin at siraan ang kanilang kalaban sa politika gaya na lamang ng kanilang pamilya. Jed Neresina, UNTV News and Rest. Ang mali talaga dito sa administrasyon na ito is yung ginagawa nila yung mga dati ng mga taktika, eh. Oh, bakit ko ba nasabing dati na yung mga taktika na yan, eh? Kung magpalabas ka ng issue, wag mong isabay sa eleksyon. Kasi questionin kayo, eh, na paninira yan, eh. Dapat ang ginawa nyo sana, pagkatapos ng eleksyon, nilabas nyo yung video na yan. Diba? Malapit na yung eleksyon, nilabas nyo yung video, sino pang maniniwala dyan? Ang taong bayan ngayon matalino na, hindi na yan mauuto sila. Okay, so kahit anong paninira ninyo, ang sigaw po ng bayan, Duterte pa rin. Okay, so guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin, at usap-usap tayo sa comment section. Maniniwala ba kayo na totoo itong nangyari kay F. Eliza sa Amerika na meron po silang kasamahan na namatay dahil sa overdose? Okay? So, ayun, give us your opinion, no? At don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And ano pa ba? Para updated kayo lagi. Okay? So, meron tayong pangalawang channel pala guys, ha. Lagi ko itong pinopromote. Second channel natin, Donmar TV Balitang Totoo. Subscribe kayo doon. Ang daming mga videos doon na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? Kaya subscribe rin kayo doon. So, sa mga audience ko doon sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye!